Wala pang idinideklarang fishing ban ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa lalawigan ng Cavite kahit na nakarating na doon ang langis na tumagas mula sa lumubog na MT Terra Nova mula sa Limay, Bataan. Si Crazel Pardilla sa detalye. Mag-alas 10 ng umaga nang maispata ng Greenpeace ang bahaging ito ng dagat sa Hagonoy, Bulacan. Kapansin-pansin ang kumikintab at kulay itim sa parteng ito ng tubig na pinaghihinalaang galing sa tumatagas na langis mula sa lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayan no, meron, Timersi o, ayan o. Oh, ha? Sa isa pang video, umabot na rin umano sa barangay Amaya sa Tanza, Cavite ang langis. May naamoy silang kagat. Natukoy nga nila na langis. Napansin nila yung oil na tingin nila ay mula ito doon sa oil spill ng lumubog na barkong MT Terra Nova. Kaya nakangambangay yung mga mangisda dyan dahil makaka-apekto naman sa kabuhayan. Ang tanong, galing nga ba sa lumubog na barko ang namataang langis sa Cavite at Bulacan? Are we confirming na galing po ito sa lumubog na? Yes, definitely. Yun lang naman po yung reason kung bakit po magkakaroon ng oil spill doon. But nonetheless po, ngayon nga po yung sinabi ko, nag-conduct kaninang umaga ng aerial surveillance po ang Coast Guard po natin kasama po yung ITAF expert, and they confirm po na from 12 to 14 kilometers long yung stretch po ng oil spill. Sa kabila nito, wala pang idinideklarang fishing ban ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nagsagawa na ng sensory analysis ang ahensya sa mga isda sa Limay, Orion, Balanga at Samal. Nananatiling ligtas kainin ang mga isda galing sa mga lugar na ito ayon sa BFAR. Pero magsasagawa pa ng lab analysis para matukoy kung meron na itong mapanganib na substance. Tuloy ang pangingisda ngayon at base doon sa kinuha naming samples, particularly from Bataan, negatibo pa naman sa traces. So ibig sabihin, safe pa naman silang kainin. So round the clock ang monitoring natin. Nag-deploy na rin ang mga tauhan sa mga fish landing area sa Bataan para tingnan ang kalidad ng mga laman dagat. Sakaling lumawak ang epekto, sinasabing papalo sa 46,000 mangingisda sa Central Luzon, Calabar Zone at Metro Manilang maapektuhan. Nakahanda na ang support package ng BFAR na ipamamahagi sa mga mangingisda sakaling magdeklara ng fishing ban. Yun po ang responsibility ng gobyerno na siguruhin na may maiaabot na suporta sa mga mangingisdang maapektuhan. Siniguro rin ng Agriculture Department na may 1 bilyong pisong Quick Response Fund. Available ito in times of calamities and disaster. Binibigay ito for rehabilitation efforts at pag-provide ng alternative livelihood. Maaari rin itong gamitin sa pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Karina. Batay sa datos ng DA, lolobo na sa halos 700 milyong piso ang pinsala sa agrikultura, dulot na nagdaang sama ng panahon. Nasa 13,000 metriko tonelada ang nasirang pananim, pinakamarami ang palay. So yung losses na to still relatively smaller compared to year-on-year historical damage brought about by typhoons. Normally, for a year, mga 500 to 600,000 metric tons yung nawawala dahil sa mga bagyo. Wala raw itong epekto sa supply at presyo ng bigas, habang babalik din sa normal ang halaga ng gulay na tumaas ang presyo. Crazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.